Kahapon mga kababayan, marami pong Pilipino ang natuwa sa pagkikita po ni Atty. Leni Robredo at ni PBBM. Pareho po silang masaya, nakangiti, nagkamayan, nag-usap ng sandali at nakita po ng mga Pilipino ang mensaheng ipinahatid ng kanilang pagkikita na may reconciliation, na pwede pong maghilom at tayo po'y mag-move forward pare-pareho para po sa ating bansa. Nakita po natin yan mga netizen, mga nakausap ko sa aming live, maraming Pilipino ang nag-express ng kanilang pagkatuwa, no? Masaya sila dahil po nagkita, nagsama ang dalawang magka-rival dati, no? Pero dahil pareho nilang inuunang kapakanan ng mga Pilipino, sila po ay nakikita natin na nagkakaroon ng pagsasama, reconciliation at pagkakasundo. At ngayong araw, nagpasalamat po si PBBM kay Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, dahil si SP Chis Escudero po pala ang utak, no, or may pakana ng pagkikita ni Atty. Leni Robredo at ni PBBM. So nagpapasalamat si PBBM sa ginawang hakbang ni Senator Chis Escudero na magkaroon ng reconciliation sa pagitan nilang dalawa ni Atty. Leni Robredo. Ibig sabihin, ang Pangulo po ay masaya sa nangyaring iyon. And ganoon din naman sa Atty. Leni Robredo. So sa madaling salita, yan po ay mga hakbang na ginagawa ng ating mga pinuno, Atty. Leni Robredo at ni PBBM, upang magpakita po sila ng magandang ehemplo sa ating mga Pilipino na tayo pwedeng magsama-sama at magtulungan para sa bansa natin dahil iisa lang naman po ang layunin natin, ang paunlarin at iangat ang ating bansa, mga kababayan. Na silang mga pinuno natin kung kanilang magtrabaho ng magkakasama-sama at iset aside ang nakaraan, no, para sa kapakanan ng mga Pilipino, kaya rin po natin gawin niya ang mga Pilipino, no? So, sa madaling salita, marami pong natuwa. Pero ang nakakalungkot po ngayong araw ay nagpa-press con po si VP Sara at mamaya ipaparinig ko po sa inyo yung mga nasabi niya doon na talagang ako po, kahit ako po ay nalungkot at medyo nadurog ang puso ko dahil ito'y taliwas sa ginagawang effort ng Pangulo na tayo pagsamasamahin at magkaisa para maging matagumpay ang bansa natin. So, pakinggan po natin mga kababayan yung sinabi ni VP Sara dito na talaga namang para sa akin po hindi ito nakakatulong para sa ating mga Pilipino. At kahit sa kanya, dahil marami pong na-disappoint at na-turn off sa sinabi niyang ito. Una, ito pong parinig niya kay PBBM, mga kababayan. Wala po siyang sinabing pangalan dito pero ako po bilang Pilipino na unawaan ko na pinaparinggan niya si PBBM dito. Pakinggan po natin. Sandali lang hindi ako nagko-cocaine, pero sobrang lamig niya na yung sipon. Sir, mangingi ang tissue. Okay, hindi ako umiiyak, hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay. So yun. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Ayun mga kababayan, narinig niyo po, no? Yung mga salitang cocaine na naman. Paulit-ulit po niya sinabi yan sa kanyang press con. Wala siyang pinangalanan pero ako po naunawaan ko na para po sa akin siguro pwede niyang itanggihan pero para sa akin parinig na naman po yan kay PBBM. At ano na naman pong gagawin ng mga supporters niyan, mga vloggers nila? I-amplify na naman yan, magtatawanan na naman sila. Nakakaumay po mga kababayan. No, hindi naman ako, hindi naman tayo pinanganak kahapon lamang para maintindihan na may pinaparinggan po siya dyan. Again, kahit itanggi niya yan, ang ating pong iniisip, ayan po ay parinig. Hindi naman po niya ginagamit yung mga ganyang salita noon sa mga press con niya. Hindi po ba? So talaga naman po nakakaumay na parang may mga nag-e-effort, no, na maging maayos ang bansa natin, magkasundo ang mga politiko, sila Atty. Leni, si Senator Bam Aquino, nakita ko rin dun at saka si PBBM, si Camille Villar, at iba pa. Habang nakikita natin yung effort nila, eto naman si VP Sara, may mga gantong pasaring at parinig. Marami pa po siyang sinabi sa kanyang press con na talaga naman pong banat niya kay PBBM. No? Ang dami niya sinabi na talagang kayo na pong humusga na sa akin po palagay hindi makakatulong o nakakatulong sa kanya. Na hindi ba niya nakikita tumataas ang mga bilang or ang percentage ng mga pro-Marcos kesa sa mga pro-Duterte. Pero siya patuloy pa rin sa ganyan. Na yung mga tao umay na sa ganyan, mga kababayan. VP Sara, sana po ay tigilan na natin itong ganito. Na minsan hindi mo maiwasang isipin na bakit ba niya yung ginagawa? Dahil ba kahapon nabulatlat na
gumastos ng 250,000 to 1 million per day or per night yung upa nila sa safe house ng I think OBP yata yun or DepEd, ano? Tignan nyo na lang po sa hearing kahapon ng House of Representative Committee on Good Governance and Accountability. I-check nyo po, no? If I'm not mistaken, yun po yung pangalan ng committee. Natuklasan nila na gumastos ng 250,000 to 1 million. I think 16 million in 11 days, no? Na imbes na yun ang ipaliwanag sana ni BP Sara, bakit siya may mga ganyang press con na wala namang sinasabing paliwanag patungkol dun sa pinaka-pressing issue about sa paggastos niya sa confidential fund or sa pondo niya. And then, meron pang isa na natuklasan na mismo mga AFP humingi daw from Philippine Army si BP Sara ng certification o resibo para i-justify, no? Allegedly, para i-justify yung paggamit niya ng confidential fund. Pero according sa mga opisyal ng Philippine Army, wala silang natanggap na pondo from DepEd ni BP Sara noon para magamit dun sa Youth Leadership Summit, mga kababayan. So, parang ang paliwanag ni Kong Luistro, gumamit po ng certification sila BP Sara, humingi ng certification sa Philippine Army para i-justify yung paggamit nila ng confidential fund. Pero in reality, hindi naman nila ginamit yung confidential fund dun sa Youth Leadership Summit. No? Kasi tinanggi nga po ng AFP or ng Philippine Military, mga opisyal nila, na nakatanggap sila ng pondo from DepEd ni BP Sara noon. Yung po ang pagkakaunawa ko, wala pong pondong galing sa DepEd ni BP Sara. So nagtataka po yung hearing, no, pati yung mga Philippine military officers, bakit daw nagamit yung certification to justify kung paano ginamit yung confidential fund ni BP Sara, gayong hindi naman ang pagkakaunawa ko, hindi gumamit ng confidential fund ng DepEd na inaalat, no, pinagamit doon sa Youth Leadership Summit na ginawa ng Philippine Military. So, tignan niyo po, no, para hindi kayo ma-mislead, yun po yung pagkakaunawa ko. Pwede niyong panoorin yung committee hearing na yan ni si Congressman Luis Tor po ang nagtatanong. So, yun po yung pagkakaunawa ko. Ang point ko is, yun po yung mga bagay na dapat na pinapaliwanag ng BP Sara at yung po yung mga bagay na natuklasan natin kahapon, yung 250,000 to 1 million na paggamit or pagbayad sa rental fee ng mga safe houses na napakamahal. 11 days, 16 million. And then yung paggamit, di umano yung paggamit ng DepEd ni BP Sara noon sa certification na kinuha niya sa Philippine Military na hindi naman pala sila nagbigay ng pondo dun sa YLS na yon, Youth Leadership Summit, no? So dapat po yun ang bigyan ng kalinawan at paliwanag ni BP Sara. Pero eto, I think yung mga bagay na talagang magbubuo ng hatred sa ating mga Pilipino ay nandoon nasabi ni BP Sara sa kanyang press conference, no? Ang pansin ko, kapag may mga ganyang nabubulgar or na ilalantad about sa mga irregularities at questionable na paggamit ng pondo ng kanyang ahensya, nagkakaroon siya ng press con na tila ba gusto niya magpaliwanag doon or hindi ko alam kung gusto niya magpaliwanag or humingi ng simpatya sa mga Pilipino. Pero hindi talaga nakatulong, in my opinion, hindi nakatulong kay BP Sara ang press con na ginawa niya yun. Tapos makakarinig ka pa ng mga parinig na cocaine, na mga pasaring na ganun, hindi po ba talagang nakaka-turn off? Eto pa, pakinggan nyo to mga kababayan, isa pa sa talagang sobrang nakakalungkot na sinabi ni BP Sara. Pakinggan po natin. Sir Edisman. Madam Vice President, ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Ayun mga kababayan, narinig nyo naman. Una sa lahat,
una sa lahat mga kababayan, kay Senator Amy Marcos niya yung sinabi, pero wala man lang tayong narinig na kahit anong pagdepensa na ginawa or kahit man lang reaksyon ni Senator Amy Marcos diyan sa mensahe na yan na marami pa lang nakabasa. According kay VP Sara, marami nakabasa sa GC. Imagine mo, no? Isipin mo, kung sa tatay mo yun gagawin, no? Sa tatay mo yun gagawin, anong mararamdaman mo? 'Di ba? Wala man lang tayong narinig kay Senator Amy Marcos. Ano ba namang klase yan? 'Di ba? Hindi ko talaga maunawaan. Minsan parang naisip ko, bumabalik sa akin yung chismis na parang, wag na lang, chismis lang naman yun, na parang, siguro, minsan tinatanong ko sarili ko, teka lang, Marcos ka ba talaga? 'Di ba mga kababayan? No? Natanong ko lang naman yun. Kasi parang, sa'yo pala yan sinabi sa GC nyo. Wala ka man lang naging reaksyon. Hindi mo man lang pinagtanggol. 'Di ba? And dito naman kay VP Sara, bakit naman ganun? Tapos na yun eh. Tapos na, nandun na. Nakalibing na ng maayos. No? Bakit may mga ganyan pa? Tapos na yung nakaraan. Kaya talaga tayo hindi nakakapag-move forward at hindi tayo siguro umuunlad dahil lagi tayo na lang na bilanggo ng ating nakaraan, nakalipas. Yung hinanakit talaga na alam mo yung mga ganyang statement, mga ganyang pagbabanta or pananakot ba yan? Yan po ang nagiging rason kung bakit tayo nagkakaroon ng pagkakawatak-watak at hinanakit sa isa't isa. And yan po ang gustong-gusto ng China. They want us to be divided so that they can conquer. Divide and conquer. Kaya yung China, nagluluklok ng mga maka-China na politiko, na leader ng bansa natin para manatiling matatag ang kanilang interes. Yung interes ng China dito sa bansa natin, ang mamayagpag. Para hindi tayo yumaman, hindi tayo umunlad, para masakop nila ang gusto nilang sakupin. Yung pasensyahan na, yun na po yung nakikita ko talaga. No? So, ayan, yung mga ganyang statement, talaga namang nakakalungkot na hindi ko, nung narinig ko yan, sabi ko na-shock talaga ako. Bakit ganun? Bakit na sinabi yun? Sinabi na pala niya kay Senator Amy, ngayon isinasa publiko niya. Grabe naman, mga kababayan. Inaano ba siya ni PBBM? No? Nag-react lang naman si PBBM doon sa sinabi niya na hindi na sila magkaibigan or hindi niya tinuring na kaibigan si PBBM. Ang sabi ni PBBM, he felt deceived, no? Kasi para sa Pangulo, magkaibigan sila. And then sinabi ni VP Sara, hindi sila magkaibigan. Eh di nag-react ang Pangulo na sabi niya parang he felt deceived. So, walang masamang sinabi. Sinabi lang niya yung naramdaman niya, na which is para sa kanya, magkaibigan, tapos hindi pala siya tinuturing na kaibigan. Ano masasabi mo, di ba? Tapos ganyan, mga kababayan, may mga ganyan palang usapan sila sa GC. And si Senator Amy, wala man lang tayong narinig na kahit anong reaksyon. Anong nakita natin kay Senator Amy? Sa kabila ng sinabi sa kanya na gano'n sa GC nila, pinagtatanggol pa niya, sumasama pa siya sa rally, against sa kapatid niya, and then, ano pa, na tila siya pa yung pumoprotekta, dumidepensa dun sa mga tao na bumabangga or gustong magpatalsik sa kapatid niya. Tapos may ganyang konbo, mensahe, na wala man lang narinig sa kanya. Hindi ko talaga alam. Nung narinig ko na sinabi sa kanya ni VP Sara, sabi ko, ay iba na to, hindi na to Hindi ko na maunawaan kung sino ba siya talaga at bakit siya nagkakaganyan, di ba? Sana man lang pinagtanggol niya, kahit si PBBM hindi na niya pinagtanggol yung tatay niya, no? Sana man lang pinagtanggol niya yung tatay niya na gustong hukayan at itapon sa West Philippine Sea. Kahit pa sabihin natin hindi gagawin talaga yun, na yun ay salita lamang or pananakot. Disrespect po yun, mga kababayan. At kahit sinong anak masasaktan sa ganun. Yun lang, mga kababayan, no? Habang yung mga sinuportahan natin, si BP Lenny, si PBBM, nagkakaroon ng reconciliation, thankful sila dahil may mga taong gumagawa ng hakbang para magkita sila, magkausap, at wala silang masamang tinapay sa isa't isa, pareho nagtatrabaho, si PBBM sa gobyerno, si Atty. Lenny sa Angat Buhay, and then kung papalarin, magiging mayor siya sa Naga, and I don't think natatakbo pa siya sa national sa 2028. I think
pipirmi na siya sa Naga. Habang sila, ang focus sila ay ang ating bansa, ang ating mga kababayan. Ito naman po, opposite po yung naririnig natin kay VP Sara, na marami pong issue na kinakaharap pagdating sa paggamit ng pondo. Kaya sobrang nakaka-turn off, no? Hindi po talaga nakakatulong yan sa VP Sara. Kasi ang kailangan namin ay paliwanag kung paano mo ginagamit ang pondo at sagutin mo yung mga lumalabas na issue sa mga hearing, no? Sa Congress, sa Senate. Eto ka, yung mga ganyang parinig, pasaring at mga parang pambata po away bata, immature, no? Hindi po talaga magandang tignan, nakaka-disappoint. Yun lang mga kababayan, yun lang po ang reaction ko dyan. Ano pong masasabi nyo? Kayo na po ang bahalang humusga. Ilagay nyo sa comment section below. At sana po huwag nyo kalimutang i-like ang video natin, no? Para po makita ko naman po kung ilan po yung mga taong natutuwa sa mga paliwanag ko, yung mga taong may nagiging takeaway sa mga sinasabi ko dito. At maraming pong salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.